Today on Chloe's Inbox. Hi, DJ Chloe. I've been married for 4 years now. Mabait po ang asawa ko. Responsable naman siya maalaga at never niya akong pinabayaan emotionally. Pero may isang bagay na hindi ko masabi sa kahit kanino. Yun po ay ang mas malaki ang kinikita ko sa kanya. Nung una, okay lang naman. Hindi ko naman ginawang issue. Sabi ko sa sarili ko, partnership naman ang marriage, di ba? Pero habang tumatagal, parang may nagbabago sa pakiramdam ko, sa loob ko. Ako ang mas malaki ang ambag sa bills. Ako ang mas nag-iisip sa future namin. Ako ang mas pressured mag-perform sa trabaho. Tapos pag uwi ko, ako pa rin ang inaasahang mag-asikaso, magluto, maglinis, mag-alaga ng mga bata. Parang ako na ang lahat. Minsan naiisip ko kung ganito rin lang, bakit kailangan pa ng partner? Hindi ko sinasabi sa kanya 'to kasi wala naman siyang ginagawang mali. Pero DJ Chloe, napapansin ko sa sarili ko na parang bumababa ang tingin ko sa kanya. Naiinis ako kapag hindi siya kasing driven ko. Naiinis ako kapag okay lang sa kanya yung sakto lang. At minsan, nawawala na yung attraction ko. Hindi ko po alam kung masama ba akong tao dahil dito. Hindi ko alam kung ego ba 'to o pagod lang. DJ Chloe, normal lang ba na maapektuhan ng respeto at attraction kapag mas ikaw ang provider? Letter sender, Celine. Hi Celine! Well, una sa lahat, salamat sa honesty mo, no? And for sending me your letter here in Chloe's inbox and for thinking that I can give you a sound advice. Maraming salamat. Alam mo, hindi madaling aminin na may bahagi ng sarili mo na unti-unting nagbabago, lalo na kung hindi mo rin gusto yung direksyon na yon, 'di ba? At linawin natin agad 'to, hindi ka masamang tao for feeling that way. Napapagod ka lang. At yung pagod kapag hindi na pag-uusapan, yun yung nagiging resentment. Pero dito tayo magiging totoo. Alam mo, hindi income ang sumisira ng attraction. Imbalance talaga ang sumisira nito. Hindi problema na mas malaki ang kinikita mo. Ang problema, kasi mas maraming babae ngayon ang mas earner talaga. Okay? So, hindi problema kung mas malaki ang kinikita mo. Ang problema, pakiramdam mo ikaw na lang yung bumubuhat sa lahat. Financially, mentally, and emotionally. At kapag gano'n na, natural lang na may mababago sa dynamics ninyong mag-asawa. Kasi ang partnership hindi lang tungkol ito sa hati sa pera, tungkol din ito sa pakiramdam na may kasama ka, lalong-lalo na hindi siya pasanin, okay? Ngayon, pag-usapan natin yung mas sensitibong bahagi naman. Kapag nagsimulang mawala ang respeto kasi, susunod na yung pagkawala ng attraction. Hindi na siya magiging attractive sa paningin mo. At ang respeto ay hindi lang naman niya nakabase sa sweldo. Nasa effort din, nasa initiative, nasa kung paano siya tumayo bilang isang partner mo. Pero ito rin yung kailangan mong tingnan sa sarili mo, okay? Hindi mo pwedeng i-expect ang 50-50 kung hindi malinaw kung ano ang 50-50 para sa inyong dalawa. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng relasyon pantay talaga sa pera. Minsan 70-30, minsan 80-20, minsan nga walang slash. Minsan nasa isang tao lang, 'di ba, yung percentage na siya talaga yung kumikita. At maraming babae na ngayon ang sila talaga ang bumubuhat sa pamilya. Pero dapat malinaw. Ito yung dapat malinaw, okay? Saan ba siya bumabawi sa'yo? Kung ikaw ang mas malaki ang kita, siya ba ang mas umaako sa bahay, sa emotional support, sa ibang responsibilidad? Kasi kung oo, yun yung sinasabi kong may balanse kahit papano. Pero kung ikaw na sa lahat, doon pumapasok ang pagod na nararamdaman mo ngayon. At doon nagsisimula ang tanong na, partner ko ba to o ako lang mag-isa? Kasi kung mas madalas pakiramdam mo mag-isa ka, para kang ngang wala kang partner. Ngayon, tungkol sa usapan na women don't want 50-50 anymore, ang totoo po, hindi naman talaga pera ang issue dito eh. Ang issue dito ay gusto ng babae ng partner na merong kusa, may ambag at may direksyon. Hindi lang sa finances, pati sa buhay. Alam nyo, gone are the days na ang mga babae lang yung dapat na
naaasahan sa bahay. Babae lang nagluluto, babae lahat. Imagine niyo nagtatrabaho na, nag-oopisina pa. Pagdating ng or nag-oopisina na, pagdating ng bahay, siya pa yung aasahan mo. Parehas naman kayong may ambag. Parehas kayong nagtatrabaho. At dito nga sa kwento, dito sa letter sender natin, mas malaki pa yung naipapasok niyang pera. So hindi attractive ang mataas ang sweldo kung pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. Alam mo yon? At hindi rin unattractive ang mas mababang kita kung ramdam mong may kasama kang lumalaban. Kaya bago mo tanungin kung normal ba ang nararamdaman mo, tanungin mo muna ito. Ito ba? Napag-usapan nyo na ba ito ng maayos? Kasi baka ang problema, hindi lang ang sweldo, kundi ang kakulangan ng malinaw na usapan. Hindi niya alam na napapagod ka na, baka akala niya okay ka lang. Hindi niya alam na unti-unti nang naapektuhan ang pagtingin mo sa kanya o ang tingin mo sa kanya. At kung hindi ninyo ito haharapin, hindi lang respeto ang mawawala, pati na rin ang relasyon. At ayaw nating umabot doon. Kasi hindi mo kailangan pumili. Hindi mo kailangan pumili agad kung iiwan mo ba siya o hindi. Ang kailangan mo ngayon, linawin lang naman. Ano ba ang itsura ng partnership na gusto mo? Handa ba siyang sumabay sa partnership na sinasabi mo? Handa ba siyang sumabay doon? Kasi sa panahon ngayon, hindi na lang pera ang hinahati sa relasyon pati responsibilidad, effort at direksyon. Sabi ko nga, gone are the days na babae lang ang dapat na nagpupuyat sa pag-aalaga ng bata, lalong-lalo na kung parehas kayong nagtatrabaho, dapat ang lalaki marunong na rin. Alam niya na rin kung paano gawin yan. Kasi dahil ang tunay na partnership, hindi sinusukat sa 50-50, lalo na financially, kundi sa pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Okay? So, ang kailangan mo ngayon, linawin. Ano nga ba ang partnership na gusto mo, no? At handa ba siyang sumabay doon? So, pag-uusap lang yan. Kailangan lang maging malinaw sa kanya. Kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya na kailangan, dahil parehas kayong nagtatrabaho, parehas ang obligasyon ninyo sa loob ng bahay. Okay? Kung ikaw marunong magluto, kailangan marunong din siya. Nauna siyang umuwi ng bahay, siya na mag-asikaso. Pag weekends, kung kinakailangan maglaba, baka pwedeng siya na yung maunang magsalang ng labada kung meron kayong washing machine, inaasikaso niya na rin yon. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, hindi na lang pera ang hinahati talaga sa relasyon Responsibilidad, effort, at pati na rin direksyon. Okay? So, thank you so much for your letter, Celine. Sana ako ay nakatulong sa'yo. Hey, thanks for watching. For more exclusive videos and artist interviews, You can check out all our videos by clicking here. and don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.